Are you weary, nearly giving up? Do you feel heavy, don't have strength enough? It's not over, it's not over. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom, there is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Are you broken? Are you hurt inside? Do you feel empty, like you've lost your life? It's not over, it's not over. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom, there is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Praise God, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa Panginoon sa gabi pong ito na tayo po ay muling makakapakinig po ng salita po ng Diyos. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong kahabagan at biyaya po sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po aming Diyos sa lahat ng iyong mga kabutihan at kagandahang loob na patuloy po namin nararanasan. At sa gabi pong ito, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan at humingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala laban sa iyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. At salamat po, Ama, sa iyong kahabagan sa buhay po ng bawat isa sa amin. At yung gabi ay hinihiling po namin muli na kami po ay muli po ninyong samahan sa pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita. Patuloyan po kayong mangusap at magsalita sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat lagi po kayong may mensahe para sa bawat isa.
Minsan pa, Ama, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba, pasalamat sa gabi pong ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Amen po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay nasa huling chapter po ng aklat po ng Exodus. Yan, dito po tayo sa Exodus chapter 40. Ang pamagat po nito ay Moses finished the work. Yan, sabi po dito, ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa toldang tipanan. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. 3, ilagay mo sa loob nito ang kaban ng tipan at tabingan mo. Verse 4, ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang gagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos sa mga ilaw. 5, ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaban ng tipan at kabitan mo ng tabing ang bituan nito. 6, ang altar namang sunugan na mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipanan. 7, ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. 8, pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tago. Verse 9, pagkatapos kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Verse 10, ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. 11, pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Verse 12, si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at dooy maghugas ayon sa ritual. Verse 13, pagkatapos, isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itadalaga sa akin at siya'y maglingkod sa akin bilang pari. 14, palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. 15, pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. Verse 16, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Ang sabi po dito ay, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. Sabihin nga po natin, ginawa. Yan. So dito makikita natin, Moses was very careful to obey God's instructions, even in the smallest details. Sabihin nga po natin, very careful. Talagang naging maingat po si Moses na sundin ang mga instruction po ng Panginoon, kahit sa mga maliliit na detalye. Pansinin po natin na hindi po siya gumawa ng isang bastang duplicate lamang mula po doon sa mga sinabi ng Diyos. Kundi kung ano ang mga sinabi ng Diyos, ayun po talaga yung eksakto na ginawa o sinunod ni Moises. Sabihin nga po natin, eksakto. Yan, sabi nga po sa English, Moses did everything just as the Lord commanded him. Sabihin nga po natin, everything. Yan, so everything, lahat ng sinabi ng Panginoon kay ayun talaga po ang kanyang ginawa. Yan, ano pong ibig sabihin nito? Pwede po nating gayahin ang halimbawa po ni Moises na maging masigasig po sa ating pagsunod sa Panginoon. Sabihin nga po natin, pagsunod sa Panginoon. Yan, ibig sabihin, kapag may sinabi ang Panginoon na gawin natin, gawin po natin. Yan, do it right and do it completely. Yan, sabihin nga po natin, gawin ng tama. Yan, purihin po ang Diyos. Ang utos po ng Diyos
kay Moises ay gumawa po siya ng tabernacle. No? Pero syempre, hindi naman kayang gawin ni Moises na mag-isa yon. Kaya po, may mga tao po siyang katuwang sa paggawa nito. Gaya nga nalaman po ni Bezalel. Na ang sabi po sa mga nakaraan nating pag-aaral, si Bezalel ay pinili at pinuspos po ng Espiritu ng Diyos at binigyan siya ng kakayahan, ng kahusayan, at ng katalinuhan sa lahat ng mga gawaing pansinin. So naniniwala po ako na hindi lamang si Bezalel ang nakasama o nakatuwang ni Moses para gawin ito. Marami siyempre. Maraming mga kamanggagawa na mga Israelita ang naging katuwang nila sa paggagawa ng tabernakulo. Ang Diyos po ay may mga tao na inilalagay po o ibinibigay sa atin para magawa natin o makatulong natin sa mga bagay po na ipinagagawa po ng Panginoon. Sa aminin natin sa hindi po natin kayang mag-isa na gawin yung mga ipinagagawa po sa atin ng Panginoon. Amen? Yan. So, ang ating pong gawain, nangangahulugan na hindi lang po tayo para umupo at panuurin lamang yung iba habang sila ay gumagawa. At kung paano po nila nararanasan ang kilos ng Diyos, no? Hindi po tayo uupo lang, tapos titingnan natin yung iba habang sila ay gumagawa, habang ginagawa nila yung ipinagagawa ng Panginoon. Hindi po tayo audience lang, kundi tayo po ay inaasahan din na gumawa. Sabihin nga po natin, gumawa. Yan, inaasahan din po tayo ng Diyos na gumawa at gawin o ibigay ang pinakamahusay o best effort na pwede po nating magawa kapag meron pong kailangan gawin. Sabihin nga po natin, best effort. Yan. Sa totoo lang po, may mga gampanin po talaga. May mga gawain po talaga sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga po, tinawag na gawain ng Panginoon. Kasi may mga kailangan gawin. So kung meron pong mga gampanin o mga kailangan gawin, ano po ang pwede natin maitulong? So yun po yung tanong doon. Alam niyo po, kapag pinag-aralan po natin mabuti ang patungkol po sa tabernacle, the physical care for this place requires a long list of tasks. Ang dami pong kailangan gawin para maingatan at maalagaan ng mabuti ang tabernacle. Ang prinsipyo pong ito ay napakahalaga para sa atin. Sabihin nga po natin, napakahalaga. Kaya napakahalaga po ng prinsipyong ito para sa atin ngayon. Kung maaalagaan o mapapahalagahan o maiingatan ng maayos, no, ang ating physical na lugar panambahan. So ito pong lugar na ito, itong ating worship center. No, gaya na lamang po ng paglilinis. No, halimbawa, paglilinis ng CR, paghugas ng mga hugasin sa kusina, kung may mga hugasin, yan, pagmamap, ano pa, pagwawalis, pagtatapon ng mga basura, no, pag mamap doon sa, o pagwawalis doon sa maruming hagdanan. So, ito po, maaaring sa tingin ng iba ay hindi ito spiritual na gawain, no, para sa iba. Pero ang tawag po dito ay mga practical na pag-a-apply sa ating pagmamahal sa Diyos at pagmamalasakit sa Kanyang gawain. Yan. So kasi ang tanong po dito, kung wala pong gagawa nun, kung walang tutulong na maglinis, no? Sino po ang gagawa? Yan. Alangan naman po ang mga pastor pa. Nandiyan pa po ba tayo? So imagine niyo po ito, kung nung panahon ni Moises, ay si Moises pa rin ang naglilinis ng mga kalat at mga dumi ng mga Levita kapag ginagawa na nila yung mga ritual nila ng mga saserdote. Imagine niyo po ito. Kaya salamat po sa Panginoon sa mga kamanggagawa, mga kapatiran na tumutulong po sa paglilinis at pag-aayos o pagpapaganda ng ating pong bahay-panambahan. No?
Alam niyo po, ang role po ng mga tagalinis po ay hindi po basta-basta tagalinis lang. Sabi nga po natin hindi basta. Napakahalaga din po nito. Yan, alam niyo po, kapag ito po ay ginawa natin ng buong puso, ginawa natin ito para sa Panginoon, ito po ay pagsamba natin sa Diyos. Amen? Nasasamba po natin ang Diyos, naliwalhati po natin ang Diyos, kapag tayo po ay gumagawa at gumaganap sa Kanyang gawain ng buong puso, ng ayon sa Kanyang kalooban. Ano po? So ngayon po, ano nga po ba ang ibig sabihin ng tabernacle? Napag-aralan na natin ito. Ibig sabihin ay dwelling. Yan, dwelling place. Bumababa po dito sa tabernacle ang presensya at kaluwalhatian po ng Diyos. So, ibig sabihin, ito po ay hindi basta lugar panambahan lamang. Ang presensya po ng Diyos ay bumababa dito or lumalagi doon. O kumbaga parang nananahan, kaya na dwell. So, tingnan niyo po ito. Almost 500 years later, yan, si King Solomon po ay gumawa po ng temple, no? Which replaced the tabernacle as the central place of worship. So, ito din ay pinuno ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Pero ang balungkot po na nangyari, noong ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos, sabihin nga po natin tumalikod. So, ang mga Israelita ay tumalikod po sa Diyos. The presence of God departed from the temple. And it was destroyed by invading armies. Mababasa po natin yan sa 2 Kings chapter 25. The temple was rebuilt in 516 BC at nakita doon na ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumalik in even greater splendor. Nearly centuries later when our Lord Jesus Christ ay pumasok po sa templo. Kaya lang po, ito po, noong ang ating Panginoong Kristo po ay ipinako sa krus, God's glory again left the temple. Malungkot, no? Umalis ang kaluwalhatian po ng Diyos. Ngayon po, hindi na po kailangan ng Diyos ng physical temple or building. No? God's temple now is the church, the body of believers. Tayo po yun. Tayo na po ang templo ng buhay at banal na Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, hindi po tayo karapat-dapat panahanan ng Panginoon. Pero kinahabagan po tayo ng Diyos. Sabihin nga po natin, kinahabagan. Kinahabagan po tayo ng Diyos at nais niyang sa atin ay manahan. Purihin po ang Panginoon. Sabi po dito sa verse 34 to 38, nang magawa ang todang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. 38, kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang halihing apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita. At siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Kung maalala po natin, ang mga Israelita po ay dating mga alipin po sa Egypto. Gumagawa ng mga bread na ang gamit nila ay ang dayami. No? So, pero dito, mayroon na po silang haliging ulap at haliging apoy. Dala ang tabernakulo na kanilang itinayo para sa Diyos. Ang Book of Exodus po, kung titingnan natin, ito po ay nagsimula sa isang madilim na mga pangyayari. Pero po, ito po ay nagtatapos na may pahayag ng kaliwanagan at kaluwalhatian ng Diyos. Sabihin nga po natin, kaluwalhatian ng Diyos.
Ito po ay katumbas ng ating pag-unlad sa ating buhay Kristiyano. Nagsimula po tayo bilang mga alipin ng kasalanan at tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating paglalakbay sa buhay po na ito, kagaya ng paglalakbay ng mga Israelita sa ila, ngayon po para tayong naglalakbay din. So ang ating paglalakbay sa buhay na ito ay patungo sa piling ng ating Panginoong Diyos magpakailanman. So yun yung goal natin, na isang araw tayo ay tutungo sa tunay nating tahanan. Amen? Sapagkat sinabi nga po ng salita ng Diyos na ang tunay nating bayan ay hindi dito sa lupa. Ang tunay nating bayan ay doon sa langit. Amen? Nandiyan pa po ba tayo? So dito, ang mga pangyayari kung bakit natuto. Sabihin nga po natin natuto. Kasi kahit pa paano, may mga natutuhan din naman ang mga Israelita. Although sila ay maraming beses na nagpasaway sa Panginoon, may mga natuto din naman po. No? So itong mga pangyayari at mga rason kung bakit natuto po yung mga Israelita habang sila po ay nasa kanilang paglalakbay patungo sa Promised Land, ay kailangan din po natin matutunan. Amen? So marami pa pong mga pangyayari. Mula dito sa Exodus, pa ng Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, marami pang mga pangyayari o mga mangyayari na ating pong makikita kung ano po ang mga ginawa ng Diyos sa bayan po ng Israel. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Nawa po, tayo po ay may mga natutunan sa gabi po ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang ng Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, sa iyong kagandahan loob, na patuloy namin nararanasan. Panginoon, salamat po sa iyong presensya na lagi namin kasama. Sa biyaya at tapat po ninyo, kahit hindi po kami karapat-dapat, ay patuloyan mo kami kinakahabagan, Panginoon. Ama, dalangin po namin na kami po ay tulungan na makalakad ayon sa iyong kalooban. Malakaran namin ang iyong katwiran at hindi ang aming mga sariling kagustuhan na kadalasan ay siyang nagpapahangin sa amin. Ama, salamat po sa biyaya ko po at ba sa aming pagkakas. Tulungan po ninyo kami na patuloy ang magsumiksik sa iyo. Pagsiksikan namin ang aming buhay sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na palagi namin piliin na masunod ang iyong kalooban. Ama, salamat din po sa pagkakataon nito ngayong gabi na muli ay maitaas po sa inyo ang aming pong mga kahilingan sa panalangin. May tinataas po namin sa inyo ang aming Daddy Bishop. Patuloyan mo po siyang pangalagaan, ingatan. Habang siya'y nasa ibang bansa, we pray God for your divine protection. Patuloy niyang maranasan ang paglingang at pagsama po ninyo at patuloy ang pangangalaga po ninyo sa kanya, pati sa kanyang mga anak, mga apo at mga manugang, sa buong Miracle of Life family at sa lahat po ng mga kapatiran sa ibang fellowship. Dalangin namin ang patuloy ang biyaya habang pagsama niyo sa buhay ng bawat isa. Ingatan po niyo kami, iligtas at ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang panganin, sa anumang karamdaman, sa anumang gawa ng kaaway kami po ay ilayo sa pangalan ni Jesus. At salamat din po sa pagtugon at pag-abot niyo po sa mga pangailangan po ng bawat isa. Pagkalooban niyo po kami palagi ng malulusog at malalakas sa pangatawan. At dalangin po namin,
Diyos. Sino man na may mga karamdaman, dalangin po namin ang patuloy na paghipo niyo po sa kanila sa mga oras na ito. Salamat po sa biyayang kagalingan in the name of Jesus. Lord, ang biyayang po at tabag, ang patuloy maranasan ni Ellery. Salamat po sa buhay ng batang ito. Dalangin namin ang himala mo sa kanyang buhay. Alalahanin niyo rin po si Nanay Lenya. Salamat po sa tuloy-tuloy na himala sa buhay niya. Gayun din ang Mami Elma, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng malusog at malakas sa pangatawan. Salamat po na siya'y pinagaling mo na in the name of Jesus. Alalahanin niyo rin po si Mama Lilia, Panginoon. Patuloyan mo siyang paghimalaan sa pangalan ni Jesus. Maranasan niya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Bigyan po ninyo siya ng pagkakataon. Maranasan ang himala mo in the name of Jesus. Pati ang Nanay Nelia, patuloy mo po siyang bigyan ng malusog at malakas sa pangatawan. Salamat po sa biyaya po ninyo, Panginoon, at kahabagan mo sa kanyang buhay. Ama, salamat po. Tunay na napakabuti po sa bawat isa sa amin. Itinataas din po namin sa inyo ang aming bansa, Panginoon. Kapagan niyo po ang aming bansa. Patawarin mo po ang aming bansa sa mga pagkakasalang nagawa namin sa iyo. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang aming mga government officials and leaders na sila ay mga Panginoon na may katamaran, may katarungan, at banal na pagkakasal sa iyo. Makahabagan mo ang aming bayan. Kahabagan mo kami. Everything you know is in your mind. Salamat po, paano ang aming bansa. Ano pinagmamalasakit po nito? Paano po pinagmamalasakit po ninyo? Ang bayan ng Israel. Itinataas namin sila sa inyo. Ang bansang Israel na iyong bagay. Nakikita mo ang kanyang kalagayan sa mga panahon na ito. Maging ang mga karating bansa. Mahabag po kayo, Panginoon. Patuloy mong lingapin ang iyong pupupin ng iyong bayang Israel. Salamat po, ang tagapagtanggol ng Israel ay hindi natutulog in the name of Jesus. Lord, mahabag po kayo sa bansang Iran, bansang Lebanon, at sa mga karating bansa. Salamat po aming Diyos na kayo pa rin ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, ng lahat ng mga pangyayari sa daigdig po. Ang lahat ay nasa iyong mga kamay at kapangyarihan. Ama, maraming salamat sa gabi pong ito. Salamat po maging sa mga panalangin na bigkas ng iyong mga anak ngayong gabi. At biyaya at pagpapaalam ko rin po ang sumakanila maging sa lahat po ng mga kasama namin na nanalangin. Sabay na nanunood, Panginoon, na live streaming na ito, bigyan niyo po ninyo ang kanila pong mga panalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming mga buhay. Patuloy po kayong maluwalhati, madakila, maparangalan, masamba, at mapapulihan sa gabi pong ito. Muli, tanggapin po ninyo aming Diyos ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Magandang gabi po sa inyong lahat. And God bless everyone.